Consistent at categorical. Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman matapos ang ginawang interview ng mga investigador sa mga dating Marine na nagsilbing bagmen ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, 8 sa 18 dating sundalo ang naobserbahang may pagkakatugma at hindi nagbabago sa kanilang mga pahayag kaugnay sa kanilang mga nalalaman sa mali-maletang pera ang idineliver umano sa ilang kongresista at personalidad. Sabi ni Clavano, ibinatay nila ito sa kanilang mga body language at attitude. Ani Clavano, gagamitin ang testimonya ng 8 dating Marines laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na isa sa iniuugnay sa cash deliveries. Idiniin ni Clavano na naantala ang kanilang case build-up dahil hindi pa umano pinalalagda ni Attorney Levy Baligod sa kanilang affidavits ang mga dating sundalo. Pinirmahan na ng 8 nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico ang kanilang mga sinumpaang salaysay na binuo sa Office of the Ombudsman. Kinumpirma ito ni Attorney Levito Baligod sa mensaheng ipinadala sa media. Kahapon, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na noon pang June 20 binigay ang draft ng mga affidavit kay Attorney Baligod. Ngunit humingi ito ng extension upang pag-aralan. Una nang sinabi ng Ombudsman na gagamitin ang mga salaysay na ebidensya laban kina former House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Dahil ang mga ito umano ang may first-hand knowledge sa nangyaring hatiran ng pera sa mga politiko. This whole rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption ho kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that, na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision, and there was a lot of considerations that had to go into that decision. The former House Speaker may have had a big role to play when we talk about percentages. Diba? So, yung mga statements niya, yung conversations niya with the House leadership, with certain congressmen, is very vital to our investigation. There will be no document trail kasi, diba? When you talk about corruption, in this magnitude especially, wala ho yan talagang paper trail. What you can get, however, are conversations, statements, testimonies from people who were there in the room. Kaya po, napakahalaga yung role din ni Sec Manny Bonoan. Between the two, no, na you have somebody who was charged already with plunder, and you have another case which could change the history of the Philippines because we are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget. We would rather go for the bigger case than have him rot in jail for how many years? Dahil meron talaga siyang may bubuga. Dahil he was in the room. Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And that is a unique position that he was in. And if he is willing to cooperate, we are willing to see also what he has to say para mapalakas po ang ating kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ituloy na po natin ang talakayan. Makakausap po natin ang tagapagsalita ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Attorney.
Magandang umaga po, Robert at Madam Doris. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ninyo. Opo, magandang umaga. Oo. Simulan natin, partner, doon sa tanong mo Oo. na QC, doon sa court, Oo, doon sa kaso. nakakagulat lang na ngayon po ay ilang buwan na po natin hindi nararamdaman ang dating speaker. Kayo po ngayon ay lumalabas. Kasabay po nitong sinasabi na ibinasura yung kaso laban sa kanya. Hindi ko po maintindihan, attorney, ano po ba yung particular at specific? Oo, yung punot dulo ng Oo, kaso. oo. Konting kwento nga, attorney. Correct. Ade. Pakwento lang. Yung sa Quezon City po ba ito? Opo. Yun po ay nag-file sila ng civil case para daw sa bilyong pisong nawala sa sinasabi nilang flood control anomaly dyan sa Quezon City. Pero yun po ay binasura ng korte kailan lamang at ngayon po ang estado nun ay dismissed ang status. Oo. So 1 billion po. Paano po yung kahit hindi naman po yung talagang nitty-gritty nung kaso, 1 billion dahil saan po? Dahil daw po sa flood control projects dyan na sinimulan ng isang kongresista sa Quezon City, supposedly na kinuha sa budget ng ating gobyerno nasyonal. Pero hindi ito umusad at hindi ito umulad, parang pinabayaan lang, parang ang nangyari ay politicized, parang ginamit ng ating ilang mga kababayan para magkaroon ng political statement. Yung isang grupo na kalaban ng isang kongresista din dyan sa Quezon City. Alright. Kaya ang status ngayon ay dismissed po. Opo. So, ibig po ba sabihin niyan, attorney partner, absuelto na yung dating speaker doon sa mga sinasabing mga kaso niya? Hindi po yan sa pangkalahatan. Ang kasong iyan po ay patungkol nga daw po sa sinasabing anomalous flood control project sa Quezon City. Isa yan sa mga inaatupag ng ating legal team na mga kaso na nakaamba kay dating speaker. But so far, meron pang ibang kaso na yun naman sa mga balita na naririnig natin ay inahanda laban kay dating Speaker Romualdez, lalo ng Office of the Ombudsman po. So yun po ay hindi pa, so far, as of this time, ay hindi pa sinasapina yung dating speaker tungkol sa kaso sa ombudsman. Opo. Mhm. Opo. Attorney, isa pa po, bukod dito, dahil nga na-set aside na to, yung 1 billion 1 na billion. civil case, tama po si attorney, na hindi naman ibig sabihin dito, it encompasses, Oo, di ba? oo. Lahat ng mga Oo. issues and all. Pero, bunta po tayo muna doon sa development sa Office of the Ombudsman. Ang sinasabi po, recently, Attorney Ade, na gagawing witness si former Secretary Manny Bonoan Bonoan. laban po dito sa flood control. Ano po ang reaksyon ng kampo ng dating speaker pagdating po dito, attorney? Ayun po ay nakaka-alarma sa ganang amin po. Nakakagulat iyan kasi hindi naman po binabanggit ni dating Secretary Manny Bonoan ang pangalan ni dating Speaker Romualdez sa kanyang mga interview or even formal testimony sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Independent Commission on Infrastructure. Parang parang kabuti na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. So parang biglang lumabas ito all of a sudden at ngayon ay ayun na nga, ang sinasabi ng Office of the Ombudsman ay siya ay gagamiting state witness against the former speaker. Attorney, in-expect nyo na ba ng kampo ninyo na aabot sa ganito na yung isa, ang sinasabi kasi parang nasa ilang milyon or aabot ata ng bilyon din yung kickback na napunta sa dating secretary kung kukumputin doon sa base doon sa investigation na isinagawa sa Senate. In-expect nyo na ba or may specific ba na instance na from the very beginning na umpisahan itong investigation, even from the statement ng dating secretary na ini-implicate talaga or kahit man lang napahapyawan yung pangalan ng Nabanggit former ba? speaker? Oo. Hindi po talaga, never, kasi hindi namin inaasahan talaga ito dahil I can say, plainly say, na wala pong ugnayan si speaker, tsaka si dating speaker, tsaka former secretary
Bonoan, no? Whether on a personal basis or directly or indirectly through their offices, hindi po sila nag-usap tungkol sa flood control programs, no? Kaya nga kami nagulat dahil ni Katiting na mention or nabanggit, no? Ay hindi namin napag-isipan. Wala talaga kami naalalang ganung okasyon kasi nga ang dating speaker wala pong anumang klaseng ugnayan kay Secretary Bonoan. Kaya ito po ay dapat tulad sa lahat na ating mga kababayan, talagang news, balita to sa amin. Opo. Pero sa pangyayari yan, ano ang pakiramdam ninyo? Bakit po nagkaganyan? Bakit dumating sa ganyang klaseng punto? Nang habang sinasabi nyo ay never naman na nabanggit ang dating speaker. Yan po ba sa palagay ninyo, attorney, ay may kinalaman din sa papalapit na SONA? Remember, doon sa SONA po ng dating Pangulo last year. Sinabi, siya yung nag-expose niyan eh. So, ang aasahan ng mga tao ay report po ng Pangulo tungkol doon sa in-expose niya ng mga anomalya. Ano na nangyari? Ano Parang na nangyari? ganon. At sa palagay niyo po ba ay yung pangalan, pagdadawit doon sa dating speaker, ay parte po yan nung sinasabi, paano mo ba ma-describe, partner, na pag-assess o pag-uulat sa bayan kung ano na ang nangyari doon sa kanyang ginawang pagsisiwalat ng mga anomalya? Magandang tanong po yan, Madam Doris, no? Actually, it highlights the fact na mag-iisang taon na po, wala pa rin ebidensya na nailalabas against the former speaker, no? Kahit itong si Secretary Bonoan, mahigit sa almost 1 year na, no? Since that speech was delivered in the SONA, ay hindi pa niya sinasabi in whether written or oral, wala siyang sinasabi na may kaugnayan siya or may transaction siya kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga nakakagulat na more than several months after the initial o yung unang SONA tungkol dito ay wala pa rin pong mga ebidensya na nakakalap. Kaya nga po siguro talagang nagkukumahog na yung prosecution na magkaroon ng state witness, no? Kasi po, pag inisip po natin, no, ang state witness, ibig sabihin po ay siya yung taong magpapatunay ng mga supposed criminal acts kasi ibang ebidensya, di ba? Ibig sabihin, kung ibang ebidensya lang, kung ano man yun, ay hindi po may uugnay yung ibang tao. Kailangan ng tinatawag nilang state witness. Opo. Kaya nakapagtataka na ngayon na ang dating secretary ay nasa hospital arrest, no? More than 80 years of age. At ngayon ay nakikipag-usap sa ombudsman, hindi natin alam kung anong nangyayari doon. Pero kaduda po yan kasi nga, siya ay nasa panganib na makulong habang siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Attorney, paano po tinitingnan ng kampo ninyo, ng kampo ng dating speaker, itong mga state witness na napipili ng DOJ, ng Office of the Ombudsman? Kasi ang sinasabi, ang tataas na mga posisyon ng mga ito, malamang sa malamang, kung totoo man, ay kabilang talaga sila doon sa kukumpas. Pero ang nangyayari, dahil mag-state witness na lang ako para hindi ako makasuhan. Para maabsuelto. Maabsuelto ako. Oo. So baka ang sinasabi ng iba, ang observation is, so kung gagawa ka ng kalokohan, kung kapag na-discovery ka, mag-state witness ka na lang. Correct. Yun na nga po kasi si dating speaker po nakapakalayo po sa proseso ng procurement itong flood control, no? Ika nga ang sentro ng anomalya doon mismo sa DPWH, di ba? Yun na yung sinabi ng mga tinatawag nilang casino boys, di ba? Nung nakita, natuklasan ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga mesa doon sa mga larawan. Wala po tayong kinalalaman doon. In fact, lahat yan, yung prosesong iyan, ang pag-allocate ng pera, pag-identify ng project, pag-bidding niyan, no? At pagbayad niyan, bidding and disbursement, no? Hindi ka man lang nag-inspect, ghost pala, wala pa lang tumayong flood control. Saan po may control yan, di ba? Hindi ba ang secretary? It was through his indispensable cooperation na nailabas po yung mga salaping yan, limpak-limpak, para bayaran ang proyektong hindi naman pala umiiral. So, yan po ang pinagtataka namin dahil, of course, understandably, human nature, no? Pamilya mo, hindi mo na makikita, andyan ka na, posibleng tumagal ng ilang taon ng iyong trial, but you are in detention, no? Hindi natin sinasabing may mga problema doon, but syempre, ang mga taong simple mag-isip, hindi kailangan ang abogado ang mag-isip niyan, na baka may mga ibang motibasyon dyan, lalo na, at hindi nababanggit itong
itong pangalan, magic words nga, ika nga, na Martin Romualdez, all throughout the testimonies of these district engineers, mga assistant district engineer, no, mga regional director, hindi po na nababanggit, no, kasi wala namang kinalalaman talaga. Kasi kung wala naman talagang ebidensya, ngayon maghahanap ka ng ebidensya through a state witness na puros kwento lang po. Okay. Alas na lang ako, partner. Kung kumusta, akala mo close ako, no? Kumusta naman po ang dating speaker? Dahil hindi ko alam, ano ba, naka-medical leave po ba siya? Ay, hindi po. Si dating speaker po ay abala sa kanyang constituents. No? In fact, napansin natin lately, doon siya sa Tacloban, tumutulong po doon sa pamilya ng mga batang Ay, oo nasa pala. Oo. sa Tacloban. opo, school shooting. Okay, Opo. sige. Last na sa part ko, Attorney Ade, ang iba sa mga komento naman, because of what is happening now, Oo. ang sinasabi, bakit inuuna pang kasuhan si Senator Rodante Marcoleta? Bakit hindi unahin itong si former Speaker Romualdez? Ano pong take nyo sa ganito, sir? Well, depende nga po sa ebidensya, no? Kaya nga, if we follow the evidence, I'm not so sure about Senator Marcoleta, pero sa nababasa ko, ay malinaw po yung ebidensya sa kanya, no? At may mga admissions siya, no, extrajudicially, tungkol sa kanyang kasalanan. Ito kay dating speaker po, ay wala pong hindi katiting na ebidensya, no? Hanap ng ebidensya, at wala namang mahanap. At ito na nga, dahil sa walang, ika nga, parang isang ilog na walang tulay, ngayon tutulayan mo ng isang kwentong kutsero mula sa dating sekretary na hindi naman talaga po nagbanggit sa kanya. All throughout his lahat ng oportunidad o pagkakataon binigay sa kanya sa Blue Ribbon, sa ICI, hindi po niya binanggit si dating speaker. Alright. Okay. Okay. Sige, sir. So, update tayo, attorney, ha? Attorney sa susunod po ulit, pag may No mga problem development. po. Thank you, sir. Salamat din po sa pagkakataon. Maraming Ang pangalawa yan, nung panahon namin kasi, and ito binabatikos na to nung araw ang budget namin was 70 million per district. 70 million. So 30 million, sasabihin nyo, soft. Ito yung mga ospital. So maglalagay ako sa Quirino, maglalagay ako sa East Avenue, maglalagay ako sa Heart Center, maglalagay ako sa Children's Hospital, which is all in my, more or less, Quezon City. Yung 40 million, kasi ang konsepto mo sa national budgeting, maraming ginagawa ang national government. Let's say, kailangan niya ng flyover, kailangan niya ng major na tulay, kailangan niya ng riles, kailangan niya ng ganito. Yung mga problema ng district, baka hindi niya nakikita. Meaning to say, baka kailangan ng isang bridge para yung mga batang mahihirap, makatawid, makapunta dun sa eskwelahan nila. O kailangan ng additional gusali sa paaralan. O kailangan mo dun sa Quirino or sa isang health center mo ng additional infrastructure. But that is only 40 million. Alam mo ngayon, Tony T, sa Kongreso 2 billion per district. Wow! Grabe. Per district. Per district. Oh my God. Yun yung Livisti file na pinapakita. So anong ibig sabihin nito? If you are talking of about, assuming na natin, 250 district congressmen, immediately 500 billion pesos yun. Wow! Grabe. So ang leeway mo na lang is 300 billion. Oh. Ngayon, explain ko. Balik ako doon sa district ko. Noong araw, Sige po. hindi ko alam yung flyover ng Ateneo. Wala akong pakialam doon. Kasi nakita doon ng national government, kailangan ng flyover magmula C5 pababa ng Ateneo. Kailangan palakihin yung daan ng C5. Kasi yan yung dumugtong na sa E. Rodriguez. Yes. Akyat sa Katipunan, dyan ang district ko. Lagi ako dumadaan dyan. Palabas sa Balara, di ba? Attorney Topacio, tapos akyat ulit, papunta ng Mindanao Avenue. Wala kaming alam doon, but that was the national program. Babalik ko sa nangyari ngayon. There were 6 official development assistance program. Panay, Guimaras Road, sa Iloilo area. Laguna Lake, road network. From Rizal, going to Ortigas, palabas na Makati, Taguig. Yung Bataan, Cavite Road. Importante yan. Yes. Sa bayan mo. From Cavite, diretso ng Bataan, Attorney Topacio. Yung North Rail na magko-connect ng Clark papunta ng dito sa ating airport. Parang GMA yung plano yun, di ba? Yung planong yun. Oh, in fact, in fairness, panahon pa ni President, I would think, President Era pa rin nagsimula. Oh, Era, Ramos pa rin nata, nandiyan na yan. Yung train magmula dito sa Manila, papuntang Bicol, yung long haul, south.
at saka yung Metro Manila Subway. Yung Metro Manila Subway, sayang, 2028 tapos na to. Itong subway na to. Pero nung ginawa nila, kinuha nila yung pondo, counterpart natin sa mga proyektong to, inilagay sa program. Grabe, no? At ang kapalit, yung pondong kinuha, ibinalik dito, nilagay sa flood control. Sa maleta. Sa maleta. So, yan yung pinapoint out ko na So hindi na magiging 2028 yung subway. 2032 na ang projection nila. Kasi Grabe. ang dahilan nila, yung boring machine daw mabagal. Kaya nga daw boring machine eh. So, boring machine ang tawag daw, di ba? Yung nagbubutas. So, Actually, ang talagang projection, even during the budget deliberations, 2028. Galing na to sa DOTR. Hindi na to matatapos. 2032 na. Kaya At ang penalty natin, dahil sa delay, is about 400 billion total. wow. Oh my gosh. Unbelievable. Yun ang hindi nalalaman ng tao. Oo. So, ang pinupunto ko dito, Tony, tanong nyo ulit sa pagdating ng district at saka national, nung panahon namin, Grabe. priority ang National Infrastructure Program. Yun. Di ba? Kung may mga district ka, and kailangan gawin, okay. But can you imagine in my district, naglagay ng 100 million sa St. Ignatius, naglagay ng 150 million ata sa Blue Ridge. Basta ganun eh. Maraming mga kalye, ganito. Eh sayang, sana itong mga pondong to ibinigay sa magsasaka, Yes. sa mga irrigation programs. Kasi mayayamang lugar yun. At hindi naman ganun kasama ang kalye. At tingin ko, kung sakaling ayusin, hindi ganun kailangan pondo ang kailangan. Oo.